Mula sa FM Radio at PRTV Newsroom, ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang tanghali, ako po si Cherubim Ganaden at narito na ang mga balita. Madaling araw kanina nang lumubog ang pampasaherong barko ng MV Tricia Kirsten sa karagatan ng Basilan. Ayon sa mga otoridad, tinatayang 15 na ang kumpirmadong nasawi sa insidente. Nangyari ang trahedya ng pagsapit ng barko sa Balok-Balok Island sa bahagi ng Basilan. Samantala, ayon sa Coast Guard Southwestern Mindanao, higit 200 na ang nasagip sa nagpapatuloy pa ring rescue operations. Nagtulong-tulong naman ang search and rescue efforts ng Zamboanga at Basilan, katuwang iba pang ahensya ng pamahalaan. Patuloy pa ring inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng paglubog ng barko. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Nagpaalala si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman at Manila Representative Joel Chua na dapat maging maingat at nakabase sa katotohanan ang mga talakayan hinggil sa issue ng flood control. Ayon kay Chua, hindi dapat nauwi sa trial by headline ang mga pagdinig kundi dapat itong mag-focus sa mga dokumento at sinumpaang salaysay. Ipinagtanggol niya si dating Speaker at late Representative Martin Romualdez at binigyang diin na dapat pairalin ang due process dahil ito ang nagproprotekta sa mga inosente. Giit ng kongresista, kung may ebidensya ay dapat ilabas ito sa tamang legal na proseso. Subalit kung wala ay dapat itigil na ang pagbibigkas ng mga pangalan ng mga individual sa publiko upang maiwasan ang espekulasyon. Kinumpirma rin ni Senator Ping Lacson, pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, sa pagdinig noong Lunes nung nakaraang linggo na hindi sapat ang mga impormasyon upang isangkot ang dating speaker. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita, nagpahayag si House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro na maaring buksan muli ng Senado ang na-archive na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling paboran ng Supreme Court ang motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives. Ayon kay Luistro, ang muling pagbuhay sa kaso ay nakadepende sa ilalabas na desisyon ng Korte Suprema na inaasahang ilalabas naman sa February 7, 2026. Dagdag pa niya, hindi magiging hadlang ang nakabinbing kaso sa Korte Suprema sakaling maihain na bagong impeachment complaint sa ilalim ng first mode o ang mga reklamong dadaan muna sa pagsusuri ng House Committee on Justice. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan ang mga maiinit na balita sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden at magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.